Hello everyone! Hello everyone! Madaming nagko-comment and nag-a-ask kung ano nga ba ang requirements na ginawa ko nung nag-apply ako ng tourist visa sa Pilipinas papuntang European country, which is the Netherlands. First of all, kailangan nyo ng passport. Siyempre, you need passport. Pero, yung passport nyo dapat is hindi siya mag-expire 3 months before. Okay? Yun po yung required. So, 10 years naman yung validity ng passport natin. So, parang hindi naman siya di ba? So, yun. And, 2, ang visa application form. Yung visa application form, yan po yung hahanapin nyo sa website ng Netherlands. Titingnan nyo doon kung anong visa application form. Make sure lang na updated yung visa application form na kukunin nyo. Ilalagay mo lang name, address, ganon. Ganon yung mga visa application form. Lahat ng sinasabi kong to, makikita nyo sa Google and YouTube. And of course, passport size photos. Need nyo din yan. And, yun yung 3. And 4, proof of travel plan or yung tinatawag na itinerary. Yan yung importante po yan kasi dyan ibibase ng mga staff doon kung ano yung plan mo papuntang Europe. Hindi pwedeng wala kang plan para makita nila na tansyado mo yung pera mo, yung oras, yung araw, ganun. Dapat yan klaradong-klarado. Yan yung itinerary. Yung plano mo sa pagbabakasyon. And yung mga flight reservation, hotel bookings, mga ganon, pinaka-importante yan. Kasi, iisipin ng pupuntahan mo, ng pag-a-applyan mo, wala kang hotel booking, saan ka matutulog doon? Wala kang reservation, saan ka aanuhin doon? So, maka-question ka talaga. So, kailangan planado lahat. Number 5, ang travel insurance. Bago ka aalis, kailangan mo ng travel insurance. Bakit? Kasi, kung halimbawa madisgrasya ka sa bansang yon, kung may health issues ka at kailangan mo magpa-hospital, ipapakita mo ang travel insurance mo. At least, cover siya ng 30,000 euro. Sasabihin ng iba, 30,000 euro? Wala kaming ganun kalaking pera. Hindi. Covered lang siya ng 30,000 euro. Basta hindi bababa, di baling tumaas, basta covered siya ng 30,000 euro. Okay? Yun lang yung need. Yun yung need nyo. And, at hindi yun mahal hindi siya super mahal. Like, below 3K or something ganon. Hindi siya super mahal. Like, insurance siya. I-apply mo lang siya. Needed lang siya sa trip nyo, sa days ng trip nyo. Yung insurance na yun. So, kapag expired na yung valid nun, then hindi mo na siya magagamit, yung travel insurance na yun. Okay? Then, number 6, proof of financial means. Yung bangko nyo, at least 3 to 6 months, yung bangko nyo na gumagalaw. Hindi pwedeng, mag-apply ako bukas. So, maglalagay ako sa bangko ng 300K. Saan galing yun? Mako-question ka nun. So, kailangan talaga yung bangko nyo at least 3 to 6 months yung ginagamit na nakapangalan sa inyo or sa mag-sponsor sa'yo. And the very important of all, number 7, the cover letter. Ito ay yung parang summary na siya ng para siyang interview. Pero hindi ka ini-interview. Like, alam mo na yung sagot, alam mo na yung itatanong sa'yo. Sasagutin mo na doon. Kasi nandyan yung lahat ng kailan ka babalik, kailan ka sinong kasama mo, may kasama ka ba, ano yung mga hotel, mga ganito, mga ganyan, anong IDs ang mga hawak mo, ano yung mga sinong kasama mo, ganito, ganyan. Ganun yung
cover letter. And then, yun nga, kung may sponsor ka, invitation letter, proof of relationship, yun yung mga kakailanganin nyo din kapag may sponsor. Pero kung shoulder mo naman na yung trip mo, so no need na nun. So yun, and yung mga ibang documents like, yun nga, yung relationship nyo, kung halimbawa meron kang kasama or may nag-sponsor sa'yo, doon ipapakita mo pictures nyo together, mga ano, ganyan. Pwede nyo siyang i-research dyan sa Google or sa YouTube na mga nagva-vlog din. Pwede nyo din yan ma-share. Pero, yun nga, make sure lang na malinis yung pagkakagawa nyo kasi yung iba, kahit na nasunod naman nila, may iba talagang bumabagsak kasi may kulang or hindi consistent yung mga documents na naipasa, or maybe hindi sila hindi sila na impress, parang ganun, na like nagdududa sila. So kaya kailangan nyo talagang suriin ng maayos kasi minsan pinapabalik yung passport nyo, then na-decline kayo, tas sasabihin, hindi sapat yung ganto ganyan. So, hahanapin mo yung kulang. Ano ba yung kulang? Naipasa ko naman lahat. Ganto. Even ang size ng ipapaprint yung hard copy, kailangan A4 yata. A4 yata. Pero, i-make sure nyo lang ha. Ayun yata yung sizes na kailangan. Pero, hindi ko alam ngayon kung ano na yung latest. Pero wait lang, i-search nga natin. Pero I think A4 talaga. Yes, tama. Yung mga kailangang papers na photocopy is need A4. So, yun po. Kahit yung pagpapa-photocopy, lahat may sizes yan. Dapat tama lahat ng documents na ipapasa nyo. So, yun lang. Thank you so much. Next time, ipopost ko dito yung mga sample ng documents na yon. Okay?